ko muna ito. Dami ko dyan sa... Ayan. Tapos maganda siya kasi na kita ko na bawas yung ingay. So, napakaganda kung pa naman kinabubuhayan natin. At alam nyo, katuparan kasi ito eh. Mapalad pa rin tayo dahil may pangako na may mga nakatayo na hindi makakatikim ng kamatayan. Samantalang sa panahon ng 7 Church Ages, marami po ang nagmartir dyan na anak, mga pinatay para makamtan ang kaligtasan. At kung ikaw ay nabubuhay sa lumang tipan, ay ganoon din. Dahil titignan natin ang bansang Israel ay punong-puno rin ng pagbabaka. No? Walang hindi bumabaka eh. Pagdating sa pananampalataya, kapag pinag-usapan po ang pananampalataya sa totoong Panginoon, sa totoong Diyos na buhay, mga kapatid, masasabi ko na punong-puno ng pagsasakripisyo po ito. Hindi po ito isang laro. Hindi po ito yung buhay na puro relaxation. Hindi po ito yung buhay na talagang ugoy ka sa tuyan. No? Hindi po ito yun. Hindi, ito po yung buhay na kailangan bumaka ka sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. No? At karamihan dumadanas na mabigat na pagsubok yung matitigas ng puso eh. Dahil pinatitigas ng Panginoon at dumaranas ng maraming pagsubok at kabigat sa buhay. Pero yung mga nagpapa sa ilalim sa kapangyarihan ng Panginoon, may pangako po ang Panginoon Diyos para sa kanila. Itong darating na kapaghatian, mga kapatid, ay hindi na po biro ito dahil 5 months tormention, ulitin ko lang sa inyo, doon sa walang patak o walang revelasyon. So napakahalaga na sabi po ng banal na aklat, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, then with the trumpet of God. Actually, piniprepare tayo ng Panginoon at hindi lang tayo, maging ang mga simbahan, lahat. Kaya shout message, mga kapatid, ibig sabihin, sumisigaw ang Panginoon, nagpapakumbaba siya, ini-announce niya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod yung dapat nilang paghandaan sa buhay nito dahil ayaw niya na sila po ay makakabahagi sa darating na galit. So, iaamon tayo ng Panginoon. Kaya mayroong caught up eh. Kaya nga caught up ang terminology na ginamit po ni Pablo dahil caught up, ibig sabihin, pag-agaw eh, di ba? Saan tayo aagawin? Sa kamay ng gobyerno. Tama? Gobyerno na hawak na ng Antikristo. Tama ba? Sabi sa amen? Yung gobyerno natin hindi na po ito gobyerno ng Diyos eh. Hawak na sa liig ito. Dahil sabi nga ito'y usapang pera-pera lamang kung panahon kinabubuhayan ko. So maganda po tayo dahil kailangan nating umabante, kailangan natin lumalim ng pag-aaral, mga kapatid. Doon natin sasayangin dahil hindi naman biro ito. Kapag wala kang revelasyon, maliwanag yan na maiiwan ka. No? Hindi ko naman sinasabi na Antikristo yun. Ang sinasabi ko, maiiwan at magbabayad. Tama ba? Magbabayad. May dapat pagbayaran. So, salamat na itong mga taong ito, mga kapatid, I believe sila po yung mga uri na may bukas na kaisipan kumpara doon sa mga nauna, mga anak, mga kapatid. Itong nakilala ko ngayon. Ako, tanda nila yung pangalan ko pero sila hindi ko matandaan na.
Yung isa doon, hindi ko na matanda. Pero ako, kilala niya. At sabi niya, salamat, naligitan tayo muli. Pero siya hindi ko na matandaan. Yung isa naman, yung dalawa naman ay baguhan. Pero nagpapastor niya yung isa. At malawak yung kanyang cover. Sa online lang, meron siyang 200 na na nakikinig sa kanya. So, kailangan tayo ng internet yun. So, tuloy-tuloy tayo. At mahalaga yung maunawaan natin, yung lagi natin pinag-aaralang the Lord will descend from heaven with a shout. At yung shout na yan, yung mensahe na ninanunang po natin, pinag-sasalu-salunan natin with the voice of Archangel and with the trumpet of God. So alam na natin yung bahagi ng shout na ito ay message ng propeta. Pero isang layunin, di ba? Isang purpose yun yung talata na yun. The Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of Archangel, and with the trumpet of God. So, ibig sabihin, ang purpose ng tatlo na yon ay, yung tatlo na yon, mga kapatid, ay ang pagbabalik ng Panginoon. Wala nang iba, di ba? Kaya lang, hinati sa tatlo yon, na may iba-ibang may magkaibang mensahe, pero iisang panahon, at yun ay ang pagbaba ng Panginoon. Tama ba? Kasi ang subject ng mga kapatid yung pagbaba, no? Di ba? The Lord will descend, di ba? Yun yung ano dun yun yung inaabangan natin, di ba? The Lord will descend from heaven with the shout, with the voice of Archangel, and with the trumpet of God. So, sa madaling pagkaunawa, kung narito na ang shout at napapakinggan na natin, ibig sabihin dumating na ang Panginoon. Maniwala tayo? Nahayag na, no? The Son of Man will be revealed through that prophet, mga kapatid, nagpakita ng mga tanda yan. So, with a message of shout, tumalinaw na po yan sa buong mundo. At gusto ko ipakilala sa inyo na yung dalawa po doon, dahil yung pangatlo, with the trumpet of God, ito po yung tinig mismo ng Panginoon na bababa, no? Pero dito po sa dalawa, with the shout, and with the voice of Archangel, isang Archangel lang po yun. Isang Archangel lang po ito, na siyang nagpo-portray sa ating Panginoong Kristo. May ibang panahon lang yung pagbaba, yung pag-manifesta ng anghel na yun, no? Sa ulang, sa panahon ng pag-agaw, then in the middle of the week, tingnan niya, then dito po, mga kapatid, sa panahon ng tribulasyon, mga kapatid, siya po ibabaka o ipagtatanggol ang bayang ito, ang Israel. So, sino po yung anghel na yon na nagpo-portray o nagre-reflect o nagre-representa sa ating Panginoong Kristo? Kasi ang Panginoon ay habang nandun siya bilang high priest and mediator, hindi niya kailangang magpa-lipat-lipat ng posisyon dahil meron naman siyang mga ministering spirits na nagpo-portray o na nagdadala na kung ano ang mensaheng ipagkakaloob niya, no? Kung anong trabaho ang ipagagawa niya. So itong mighty angel na to or strong angel na ito, mga anak, ito ay walang iba kundi si Michael Archangel.
No? Michael Arcangel, siya po yung archangel. Ano? Ito yung mga seraphim ito eh. Yung iba naman ay mga cherubim. Ano? Ito ay archangel na nagre-reflect. Ano? Reflection ng ating Panginoong Kristo. So, Revelation 10 muna tayo. Gusto kong i-mensahe ito dahil dito babagsak yung mga ito yung pinaka circuit mga kapatid, dito po magtatagpo para ma-connect yung circuito at para magliwanag para kasi habang may bara yun, hindi mo maikukunik ang tao sa salita ng Diyos. Hindi nila maiintindihan pa rin. Meron pa rin gap. Ibig sabihin, kung may mga stand sila na all the mysteries were already open sa panahon natin ngayon at hindi nila makikita na ang misteryo na nabuksan sa panahon ng makapangyarihang anghel ay yun lamang tumutukoy sa panahon ng pagbubukas ng biyaya at hindi patungkol sa lahat ng hiwaga, kasi patungkol sa lahat ng hiwaga iisipin ng tao, no? Pati ang thunders ay nabuksan na sa panahon ng Revelation 10:7 angel. Doon pa lang sa shout, iisipin nila na pati yung message ng mighty angel, yung seven thunders, ay nabuksan na rin. Kasi iisang anghel lang yon. Tama? So, dapat maintindihan natin, iisang anghel with different message na i-deliver sa mga elected. So, yan. Yun ang kalituhan, mga anak, mga kapatid. So, isa-isahin na lamang natin. Tayo po'y manalangin sandali. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, salamat sa muling pagkakataon na kami tilitin mo sa lugar na ito. Panginoon, Lord, naniniwala kami na bagaman hindi lahat ay makakaunawa, hindi lahat ay masasama sa pag-agaw. Ganun pa man, nagtitiwala kami sa iyong salita na kung naisin lamang namin at mabuhay kami na may katwiran at matuwid at ibilis namin ang iyong mga salita, Panginoon, sa sukat na aming naabot. Lord, ay may awa, may habag ka para sa amin. At narito kami para abutin ka, Panginoon, naway idali mo ang mga pagkakaunawa upang makita namin ang mga hiwaga, mga bagay na natatago sa iyong mga salita, sapagkat umaasa kami na kami mapapabilang sa pangako mong pag-agaw sa bawat isa sa amin. At ngayon ay kunikilos na ang kaaway at kami kanyang nahahawakan, Panginoon, sa pisikal naming katayuan, Panginoon. Naway agawin mo kami, Panginoon, at ang susi nito, Ama, ay ang iyong mga salita, malinis kami ng iyong mga salita at mabigyan mo kami ng genuine na pananampalataya, malinaw na unawa. At ito po, Panginoon, ang magiging susi para kami mapabilang sa pangako mo, Panginoon. Naway, samahan mo kami sa oras nito, Panginoon. Sa pangalan ni Joshua, ang aming Panginoon, ang iyong sinugo, ang iyong pinahiran, Panginoon, ang pagtubos ng aming kasalanan. In the name of Joshua HaMashiach, salamat po. Amen. Lalo say Amen and Amen. So, puntahan muna natin yung aking sinasabi. Revelation chapter 10, verse 1. Importante po magtatanda kayo, mga anak, mga kapatid, para may makita po tayong liwanag sa bagay nito dahil
masyado nga pong masalimuot yung mensaheng tinatalakay natin. Darating ang panahon na pag nag-ater po ang kulog ay may posibilidad na ang ilan ay hindi na makaunawa, no? Dahil yung kanilang attitude, ang magiging kategory nila ay sa foolish virgin or the other virgin, no? So napakahalaga na mapabilang sa pangakong rapture, mga anak, mga kapatid. And I saw, Revelation chapter 10 verse 1, and I saw another mighty angel. So mayroon pong isang malakas na anghel come down from heaven, at siya'y bumababa na, mga anak, bababa, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Ito ay madalas na nating tinatapik ito, no? Kaya hindi na ako magdidetalye. Itong makapangyarihang anghel na ito, mga kapatid, ay hindi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi dito, mighty angel, another mighty angel na naglalarawan, ano? Bilang reflection ng ating Panginoong Jesucristo. So you say amen? And he had in his hand a little book open. So may hawak siyang aklat, mga anak. That is the book of redemption. Kung saan nakatala, mga kapatid, ito'y talaan ng buhay na walang hanggan, ano? And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. So napakalawak ng kanyang cover. Sea and earth, sea and land, yung ganyan ng kanyang cover, mga kapatid, habang siya ay nakatuntong doon, ano? So may gampanin siya, Johnson, from the sea to the land. Earth dito sa King James, sa ibang translation ay land, sa land of Israel. And sea, representing peoples, mga kapatid, Gentiles. Hawak niya po yung aklat nito. And cried with a loud voice, as when a lion roared, and when he had cried, so yun, ang leon po ay umuungal. Tama? The lion roar. Tama? So, kagaya lang. Tama? Pero ang tinig na yan ay boses ng anghel. Amen. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Sa isang makapangyarihang anghel, may dalang mensahe at parang yung leon na umuungal at naipasa, nag-transmit, mga anak, sa 7 pulog. At yung pulog na yon ay hindi literal, sapagkat sabi dito, 7 thunders uttered their voices. So pag sinabing voices, tao, boses ng mga tao. Amen? Mga lalaki po ito, mga kapatid. Apostol na magdadala ng mensahe, kung ano ang mensaheng dala ng makapangyarihang anghel na bumababa. Tama? Kasi kung si Kristo na ito, hindi na kailangan magmensahe pa. Tama? Kasi kung pagbaba niya, sabi niya, pag maririnig ng mga patay, ang kanyang tinig at ang mga patay ay magsisibangon. Tama? At ang mga tayo na bubuhay ay mapapalitan ng maluwalhating katawan. Yan ay pagbumaba ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung may magme-mensahe pa, kung may dala pang mensahe, hindi pa po ito yung eksaktong pag-agaw. Tama? Meron pang mensahe ipaparating sa atin, at ito po ay hindi nakasulat sa banal na aklat, mga kapatid. Kaya nga yan.
ang pinipilit nating unawain itong mga bagay na ito, mga kapatid, kahit ito'y masalimuot, pero naghahanap po tayo ng rapture, maliban doon sa iba, no? Kasi yung iba tanggap na nila na sila ay mangmang eh. Naniwala ba kayo? Tanggap na nila, eh hindi ko maintindihan. Dito na lang ako. Iintayin ko na lang yung 5 months tormention. Total, eh, hindi naman magbabago isip ko eh. Kasi ako'y anak ng Diyos, naniniwala ako. Yung guillotine na nakahanda na mga kapatid, 30,000 na binili ng Amerika. Yan ang pasimuno ng kaguluhan, maniwala kayo mga kapatid. Amerika, yan ang pasimuno. Isa na rin yung case, siyempre siya yung niya. And when the 7 thunders, sa verse 4, had uttered their voices, you see, voices meaning tao, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. So, wala sa Biblia, no? Tama? Wala sa Biblia niyo, mga anak, mga kapatid. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him, yung hindi to, that's God. Kaya nga angel ito eh. Hindi naman ganito bumaba eh. Tama? Pero yung description niya, description ng ating Panginoon Diyos. Tama? Amen? Also, they are ministering spirit sent forth to those that are there of salvation. Maangin po ito na inutusan. Doon po sa verse 1 ng Revelation, chapter 1, verse 1. May mga anghel po doon, mga kapatid, na nagpapakita ng mga bagay-bagay kay Juan. Tama? So yung, huwag niyong isipin na kapag hindi nakikita yung mga anghel, hindi sila nagtatrabaho, mga kapatid, may ginagawa sila. Kaya nga ministry spirits ang tawag. At dito mga kapatid, yung makapangyarihang anghel, mga kapatid, na nangusap, umungal, at may 7 kulog na umalingaw. Ibig sabihin, naikalat, mga kapatid, kung ano ang mensahe na dala nung makapangyarihang anghel. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are. Yung po sumumpa siyang ganun no? And the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Ano yun? Hindi na magtatagal. Ano po yung hindi na magtatagal? Ang pagparito ng Panginoon. So yun ang una. Kasi yung anghel na ito, ang purpose niya, doon muna sa pagparito ng Panginoon. Tama. Ito po yung anghel na pamilyar kay Brother Branham. Dahil yung nakapangyariang anghel na yung mga kapatid, walang iba yung anghel na yung Laodicea Church. Na siyang nag-anoint kay Brother Branham. Ito po yung makapangyariang anghel. Kaya nasabi ni Brother Branham may anghel doon. Ikapito, sabi niya, pamilyar yung anghel nito. Kasi bata pa siya, may anghel na nangungusap sa kanya. Huwag kang iinom, huwag kang magbibisyo, huwag pakabuti ka, dahil may plano akong ipagagawa sa iyo. No? So, the 7th angel. So, dito, mga anak, mga kapatid, ito'y simple lang naman na pagpapaliwanag ito na madali niyo may intindihan, mga anak, mga kapatid. Hindi kailangan na graduate kayo sa Bible School o mataas ang pinag-aralan natin. Ang kailangan lang naman dito yung pananampalataya sa salita ng Diyos na bubuksan tayo, bubuksan ang ating pag-iisip para makita natin ito. Kaya masabi ko, kung
kung may Bible study tayo, ililista ninyo mga talata, prepare nyo sa Panginoon. Kasi ako, ang ginawa ko, nung dumating ang mga kapahayanan nito, hindi po one-time Bible study ito, kundi continuous Bible study hanggang marating ko yung edad kong 62 niya ako ngayon sa January. So, hindi one-time Bible study ito. Kaya, sabi nga, faith cometh by hearing and hearing and hearing the Word of God. Ano? Maliban doon sa nagsasawa na at ayaw nang humakbang mga kapatid at parang ano na sila, wala nang pag-asa at wala nang gana, mga kapatid, mahapagin ng Panginoon Diyos. Kaya lang, may pagbabayaran ng tao. May pagbabayaran. Tama? So, alam natin, dito sa panahon ng Church Ages, mga kapatid, wala namang rapture dyan eh. Diba? Pero karamihan sa mga banal dito, nagmartir. Bihira sa kanila ang namatay ng normal na kamatayan. Amen? Pero sa kabila noon, magtataka ka, bakit dumarami ang mga Kristiyanos? Tama? Kasi mayroong naninindigan. Tama? Kaya yung pananampalataya, yung paninindigan, yun ang kinikilala ng Panginoon, mga anak. So, sabi dito, hindi naman tatagal. Sabi ng anghel, di ba? Sumumpa siya, no? Sabi dito, there should be there should be time. No longer, hindi naman tatagal. Sumumpa yung anghel doon sa nabubuhay. Sa Panginoon. But, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery, mga kapatid, singular mystery ito. Hindi marami. Ibig sabihin, ano ito? Tawag dito, specific ito. Specific mystery. Kasi pag mysteries, marami yun. Tama. At pag mysteries, tanongin ko kayo, ang mysteries ba na napapaloob sa Diyos ay natatapos o nauubos? Lagi siyang misteryo eh. Tama. Maaaring may mahahayag sa atin, di ba? Partially. May makikita tayo sa panahon ito. Pero sa darating na panahon, at sa marami pang panahon, at sa buo niyang pagka-Diyos, hindi matatapos, hindi mauubos ang misteryo na napapaloob sa Panginoon Diyos. Sabi niya, amen? Ay, hindi mo kayang paliitin ng Diyos. Tama. Pero dito, mga kapatid, unawain natin ito. But in the days of the voice, singular voice, hindi po ito thunders. Kasi kanina, 7 thunders, other their voices. Pero ito, singular voice. Tama. Huwag kayong mahawala ng pag-asa, mga kapatid. Miski ako nung panahon na yan, tutok na ako, no? Sa pag-aaral salita ng Diyos, pero talagang unti-unti nagliliwanag. Miski nga yung mga pastor ng end time, hindi maintindihan ito. At hanggang ngayon, yan pa rin ang sentro ng bakbakan, Brother Johnson. Kaya kailangan, sabi ko nga, merong pabubuksan sa circuito. Kasi may nakasarang ganun Pag merong pag open wire, diba, hindi gagana ang ilaw, hindi magliliwanag, diba? May problema sa circuito. Pero pag kinonect mo yung circuit na yun, pinagduktong-duktong mo yung wire, doon liliwanag yun. Yun ang understanding. So, in the days of the voice of the seventh angel, mga kapatid, angel, yung anghel na nakipag-deal, mga kapatid, sa ating propeta, no? Spirit, spirit angel ito, mga kapatid. Kasi yung
o spiritual messenger. Dahil si Branham, mga kapatid, bagamat siya ay tinawag na seventh angel, pero as a messenger, hindi yung form, tao. Tanda natin, may mga anghel na nag-a-anoint, Tama. Kung bawa, ikaw yung seventh messenger, si Brother Branham. Seventh star messenger. Pero mayroong seventh angel doon sa langit na nag-a-anoint din sa kanya. Amen? At tandaan natin, yung seventh angel na ito ay siya ring mighty angel sa verse 1. Kasi, tandaan po natin, the Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, kasi isang season yan yung pagparito ng Panginoon, tama? Amen? May dalang mensahe. Ang kaibahan lang, yung nauna ay para mabuksan o para magwakas o para tapusin ang hiwaga. Ano yung hiwaga na yon, mga kapatid? Yung grace to the Gentiles. Kasi pag nag-ater na ang seven thunders, mga anak, ang grace to the Gentiles, inilipat na sa bayang Israel. At tayo, habang nasa Revelation 10:7, the midnight cry of Matthew 24 verse 6, and the voice of the seventh angel, na may dalang mensahe. Habang naririto tayo, mga anak, mga kapatid, papunta po tayo sa perfection. At once na na-perfect na ang bride, mga kapatid, diyan na po mag-a-ater ang seven thunders message for the preparation of the rapture. Hindi pa rapture yun. Kasi ang rapture doon sa trumpet. Tama? Trumpet of God. Si Kristo mismo yung bababa. Naintindihan natin? Pero may pinagpauna na siya na itong mighty angel na to at itong seventh angel. Amen? First, second, third, fourth, fifth. Dito yan, mga kapatid. Yung seventh angel. Pero dito, but in the days of the voice, verse 7, of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Ibig sabihin, pag pahayag na ng mensahe ang propeta William Marion Branham, ang Elijah sa panahon ito, hindi sinabi doon, the mystery of God is finished. Hindi sinabi doon. Should be finished. Ibig sabihin, may mga panahon doon. Di ba? So from the time, mga kapatid, na pinanganak siya 1906, namatay siya ay 1965, doon na kumpleto ang kanyang mensahe. Yung sigaw. Yung Matthew 20:25 verse 6, the shout and the voice of archangel, iisa po ito, mga anak, mga kapatid. Pero ang mensahe ay perfection. Intindihan natin? And the voice which I heard from heaven is spake unto me again, and said, Go and take the little book which is in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. Yan, yung anghel na ito, mga kapatid, sea and earth. Brother Johnson, Ito, tatandaan niyo yung mga terms na ginagamit. Sea and earth, yung sabihin, malawak ito. Tama po. Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up. Pinakain sa kanya yung aklat. That is the book of redemption. Yung
Pag sinabi natin Book of Redemption, mga anak, mga kapatid, ito po'y not literal book na kakainin, kung hindi ito po'y revelasyon na mabubuo patungkol, mga kapatid, sa kaligtasan at pagbubukas ng mga hiwaga. Ito lang yun, sa church ages, Kasi the book was sealed with the 7 seals. Tama? At meron na lang last one seal na kailangan mabuksan, mga kapatid. At ito'y, kaya nga nabuksan yung aklat na yon ng hawak ng anghel dahil tinanggal na yung huling selyo. And that is the 7 seal. Tama? Ibig sabihin, malinaw na ipahayag na at pinagpepestahan na ang revelasyon na kung ano ang nilalaman ng 7 seal, which is magpapahayag ay ang 7 thunders. Now, and I went unto the angel and said unto me, Give me the little book, and he said it to me, Take it up and eat it up, and it shall make thy belly bitter, and it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, in my belly was bitter. Nagkaroon siya ng burden, nagkaroon siya ng pabigatan, pero masarap kainin, mga kapatid. Masarap sa labi, pero nagkaroon siya ng burden. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. So si Juan po yung inutusan. Mamumula kang mali. Yung Shin, tandaan po natin, ay 96 AD. Nung ipakita sa kanya ang vision ng makapangyariang anghel na bumababa. Tama? So, say amen. Vision pa lang yun. Itong binabasa natin, vision. Pero ang kaganapan saan? Bababa siya kasi sasalubog tayo. Ihahanda tayo. May dala siyang message ng yung Revelation 7. Ito yung mauuna yung voice of the 7th angel na magbibigay sa atin ng perfection message. Tama, mauna to. Kaya na, in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he had declared to his servants, the prophets. Mga hinula ng mga lumang propeta to lumang Old Testament prophet, na ang Gentiles ay magiging tagapagmana. So, ano ba yung mystery singular dito? Yun ang tanong ngayon, di ba? Ayan, na matatapos. Kasi hindi ka matatapos ang mystery ng Diyos kahit kailan di ba? Pero merong matatapos, Brother Johnson. Sabi siya, amen? So ano ba ito? Alamin muna natin bago tayo magtuloy-tuloy, mga anak, mga kapatid. What is the mystery of God? So ito po yung mga anak, kung anong hiwaga yun. Punta tayo kay Pablo. Ephesians chapter 3 verse 3. Sabi nito, how that by revelation, you see, kailangan pa rin ng revelation, mga kapatid. Tama? He made known unto me the mystery. Singular pa rin. Tama? Hindi plural. At kung plural man yan, hindi pwedeng matapos, Brother Johnson. Dahil hindi mo pwedeng tapusin ang kaalaman ng Panginoon Diyos. No? God is all knowing. Hindi mauubos ang mystery niya. Mga kapatid. Maraming mystery. Ito. How that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote upon in a few words. Tagalogin ko na lang. Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga. Gaya na isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, hindi ito bago mga anak
Baka sabihin nyo bago ito. Baka hindi ito. Baka sabihin nyo, hindi ito luma Kasi may gusto ko ipakita sa inyo Hindi ito yung dati kong pagpapaliwanag. Meron pa pasok dito na may makikita kayo. Dahil inihanda ko din ito doon sa mga taong darating. Mga kapatid Bagaman hindi ito talagang pero pupunta dito Kasi 70 weeks of Daniel, tatagos doon sa John Ministry. At dito yung pinaka-problema kasi. Dito yung nakabara Dito nakabara Na iniisip ng mga tao all the mysteries, they're already revealed. Hindi nga maunguso sa misteryo ng Diyos Kaya nga may specific mystery dito. Kung ano ba yun? Ano ba yung matatapos? Bakit matatapos? Ibig sabihin, pag alam na natin yan, hindi na natin kailangan ng Diyos. Kasi, tapos na ang misteryo. Di ba? Ganun ba? Hindi. Hindi matatapos. Meron lang tatapusin ng hiwaga. Ibig sabihin, pag sinabing tatapusin ng hiwaga, hindi na siya magiging misteryo later on. Maiha yan sa tao. Tama? Ayan. Kaya kasabi dito, whereby when you read, you may understand. Yun pala, babasa tayo. At mauunawaan natin, my knowledge in the mystery of Christ. Mystery of God, mystery of Christ, iisa yun. Tama. Christ is the anointing of God. Tama. Christ is the image of God. Tama. Kasi, sa panahon natin ngayon, si Christ yung pumapagitan nasa kanya yung power and authority, mga kapatid Kaya yung all the mysteries na nasa Diyos malalaman natin sa pamamagitan niya. Tama? Ay binigay kay Kristo lahat. He is the image of the invisible, mga kapatid, invisible God. Which in the other ages was not made known unto men, unto the sons of men, mga propeta, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the spirits. Mga kapatid, revealed na o hindi pa? Revealed na. Tama? Ipinahayag na, sabi dito. Ano yun? That the Gentiles, hindi po yung thunder yun Ano yung na-revealed? That the Gentiles, sabi sa inyo, maraming mystery, di ba? That the Gentiles be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Tayo pala ay tagapagmana. Tama? May pangako ang rapture sa atin Tama? At kapag nakuha natin yung mana na yun, mga kapatid, ibabalik na sa Israel. Tama po? At magsasuffer ang sanlibutan ito, mga anak. So, yung hiwaga na yon, na tayo pala ay tagapagmana. At ito ay matatapos. Tama? Balikan natin. Revelation chapter 10, verse 1. Verse 7. Sabi po dito, kundi, sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, so the same angel ito, na nag-utter ng kulong. Tama? Kasi isang panahon yun Hindi naman magkaibang panahon yun. Kundi sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, ito yung pamilya kay Brother Branham. Pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkakaya'y ganap na ang hiwaga ng Diyos. So what is the mystery of God? Unang-unang tanong. The mystery of God is that the Gentiles are fellow heirs of the promise. Tama? Kasi akala nila, ay mga aso yan, mga pusa yan, mga daga. Tulala sabihin yung daga. Tayo yun. Marumi.
Tama? Akala nila Israel lang ang malinis. Kasi, mga hintil niya mapagsamba sa Diyos-Diyosan niya. Madudumi yan. Yan ang tingin nila sa atin, di ba? So, naging hiwaga yun. Kasi akala namin, kami lang. Yun pala, mas nauna pa kayo sa amin sa rapture. Kami walang rapture. Puro kami kinatay. Napalad kayo, may rapture kayo. Mga kapatid, ewan ko ba kung bakit meron mga nagbabaliwala dito. 5 months torment siya sa maiiwan, mga anak. But in the days of the voice of the 7th angel, tingin kayo dito. Ayan yung physical angel, William Marion Branham. May dalang mensahe. Yun ang kanyang mga araw. Pero patay na siya. Tinawalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, malayong panahon na. 1965 na kompleto. Ibig sabihin, napakalayo na. Kumpara sa panahon natin, bakit hindi pa nagra-rapture? Tama. Kasi, ito'y panahon pa lamang ng pagsasakdal. Ihahanda pa tayo. May nakahanda pa. Kasi, itong anghel na ito, na may dalang tinig, may sigaw, ay siya rin yung umuungan na tulad sa leon, sa verse 1. Para mag-utter, hindi ng salvation, kundi ng prophetic message or message of thunders. Preparation for the coming rapture. Ihahanda tayo. Kaya mga kapatid, nakakalungkot. Yung hindi makakaunawa dito at masasarahan. Hindi para sa kanila ito. Amen? Amen. Kaya hindi ako pwedeng huminto eh. Hindi ako pwedeng paghinaan eh. Kahit alam ko na kung anong daratnan nila, hindi ako pwedeng panghinaan kasi meron din namang nakikinig eh. At nagtsatsaga. Ipangaral mo sa denomination to. Sige, kain na tayo. May business pa ako. Mga kapatid, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Hindi ba Word of God ito? Kapag sinarhan mo ang Word of God, sasara din sa iyo ang pintuan ng langit. Sabi sa amen? Habang bukas pa ang langit, mga kapatid, magsipasok tayo. Habang may unawa, habang may pahayag, habang idinadali mo sa mga hintil. Dahil itong anghel na ito, pagdating ng panahon, hahakbang siya doon sa lupa. Saan niya? Sa Israel. Iiwan niya yung hintil. Tingnan niyo mamaya, babasahin natin yung sinasabi ko. In the days of the voice of the 7th angel, William Marion Branham, anointed by this mighty angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. Ano yun? Ano yung mystery na yun? Na tayo ay tagapagmana. Yung biyaya sa atin. Yun ang matatapos. Bakit ipapasa na ulit sa Israel? Tama. The mystery of God, singular mystery. Not plural, mga kapatid. Ito po yung matatapos. As he had declared to his servants, the prophets, Old Testament prophets yun, nangula. Yung mga hintil na yan. Tagapagmana. Meron liwanag. Diba? Napupunta sa kanila. Tama? Yes. There shall be light in the evening time. Sa verse 8, and the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go! Eto na. Nangusap yung anghel na nasa langit, singular voice. Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and the earth. So yun Gentiles. Malawak, di ba? And I went up to the angel and said unto me, Give me the little book. And he said unto me, Take it
and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Mga kapatid, hindi po yan literal book, ha? Kakainin ni Juan, ha? Revelasyon. Ha? Scroll, ha? Na nagsisimbolo po ito ng scroll na may napapaloob na pahayag. Tama? Amen? Understanding kung ano ang nilalaman, kung ano ang mga nakasulat doon sa scroll na yon o doon sa aklat na yon. Tama? And I took the book, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter, and he said unto me, thou, or, sabi dito sa Tagalog, at sinabi niya sa akin, dapat kang maghulang muli sa maraming bayan, bansa, at mga wika, at mga hari. Ang Vision 96 AD, inutos manghuhula ka muli saan? Sa huling dito, sa huling mga araw. Tama? Sa season of rapture, na kung saan ang aklat ay natanggal na ng mga selyo at nakabukas na. Hayag na. Tama? At kapag hayag na, pwede ng kanin ang pahayag dahil nauunawaan na natin, nakikita na natin, at nakahayag na sa atin. So, yung pong ibig sabihin ng aklat na yun. No? Book of Revelation. Muli kang manghuhula. Inutusan po si Juan. Tama? Kaya nga meron tayong end time dyan eh. Tama po? Punta tayo ng Revelation. Daniel chapter 12 verse 1. Pakinig kayo. Bata, huwag ang gawin ang atensyon. Anak, dito ka sa kabila. And at that time shall Michael, mga kapatid, stand up, the great prince, which standeth for the children of Israel, of thy people. Mga kapatid, tinawag prince. Bakit? Reflection siya ni Jesus Christ. Eh? Tama? Does amen? And there shall be a time of trouble. Ito. Tingin kayo dito. Time of trouble or great tribulation. Tama? Kanina sa natin nakita si Michael? Yung Michael Angel? Bago mag-rapture. Siya yung voice. Siya yung seventh angel. Tama? Na nag-anoint sa propeta. Ha? In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. The grace to the Gentiles will be finished. Ibig sabihin, itong binabasa natin ngayon, nasa Israel na siya. Tama? Pupunta na siya sa Israel. Ha? Pero, dito, ito. Dito may gagawin pa siya, mamaya na, no? Dito muna tayo. Sa middle of the week, may gagawin pa siya. May trabaho pa rin siya doon. So, makikita po natin yung trabaho ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ng mga isinugong anghel, mga kapatid. Sabi dito, sa Tagalog na naman, at sa panahon niyaon ay tatayo si Miguel. Yung Miguel ay Michael, ano? Miguel sa Tagalog. Sabi ito, tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, Israel yun. At pagkakaroon ng panahon ng kabagabagan, tribulasyon. Sabi siya, amen? Ibig sabihin, si Michael dito na nagtatrabaho. Kasi dito, finish na. Tama. Finish na. Yung voice of the seventh angel before the rapture at yung
voices of thunders, ay tapos na rin, Johnson. Kaya si Michael lilipat sa panahon ng kabagabagan. Tama. Hahakbang na siya. Tama po. At ito na nga. Ito, Daniel chapter 12 sa Israel lang ito. Magkakaroon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masumpungang nakasulat sa aklat. Si Israel ang tinutukoy. Sabi siya, amen. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang kapahamakan. Mga kapatid, hindi po sabay yan. Dahil ang resurrection of the wicked ay nandito. Sabay-sabay sila. Pero yung resurrection na tinutukoy niya dyan, resurrection of the Polish virgins, Brother Johnson. Yung Hudyo na murder sa panahon ng Church Ages, at yung mga Hudyong pinagpapatay sa panahon ng Great Tribulation period. Diba? Amen? Sa verse 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang nangagbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. So, tulad sa bituin na nagniningning, hindi pwedeng gawin mananampalataya. Hindi pwedeng bituin walang ningning Puro tayo reklamo sa buhay na ito. Hindi ganon. Pagod ako, marami akong ginagawa. Hirap na hirap ako. Hindi ko dahilan yan, mga anak, mga kapatid. The source under the altar, puro na murder yun. Puro kinatay yun. Wala silang, wala na buhay doon na ubi-ubi. Mga kapatid. Tuloy ko. Hoy, ikaw, Daniel, isara mo ang mga salita. So, sealed. It was sealed. Tama? Sarado. Hanggang sa panahon ng kawakasan. So, ibig sabihin, dito nakasara pa rin, Brother Johnson. Diba? Hanggang sa panahon ng kawakasan. Dito yan. Kasi kasama sila doon sa 7 sealed book. Dito yan. Sa kawakasan. Tama? Shut up the words and seal up the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, knowledge shall increase. Sa Tagalog, na magkagay ako yung lalago raw ang kaalaman. Ano sabi doon? Marami ang tatakbo ng parot-parito. Ang kaalaman ay lalago. Kaya nga yung ginagawa po ng mga scientists yung tube, ginawa nilang transistor, ginawa nilang IC, pinaliit ng paliit. Hanggang sa ngayon, microchip na lang. Hindi pa, may maliit pa sa microchip. Yung nano, ginawang unano. Yung pyesa. At yun ay isinasaksak sa katawan ng tao, mga kapatid. Nang magkagaya kung si Daniel ay tumingin at narito. So yun, lalago ang kaalaman, sabi sa verse 4, Ito totoo naman yun Di ba, gumagawa na sila ng robot, nagre-reproduce din yung robot, di ba? Ewan ko pa nung pinaggagawa ng mga tao niya. Kaya katulad ng Diyos siya, mga anak, mga kapatid. Nang magkagaya kung si Daniel ay tumingin at narito,
nakatayo ang ibang dalawa. Ang isa'y sa dakong ito ng pangpang ng ilog, at ang isa'y sa dakong sa kabilang pangpang ng ilog, sa dakong yaon. So dalawa, no? Asa ng ilog, nasa gitna. Tama? Ito, pangpang. Amen? Sa kabilang pangpang yun. Natuloy ko. Ang isa'y nagsalita sa lalaking nabibihisan ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig. So may anghel pa rin doon sa ibabaw ng tubig. Tama? At dito, hanggang kailan mangyayari ang wakas ng mga kababalaghang ito? Nagtanong mga kapatid. Nagtanong yung isa sa anghel sa magkabilang pangpang. Nagtanong yung isa doon sa anghel na nasa tubig na nadadamitan ng lino. Sino po yun? Si Michael. Ha? Nasa ibabaw ng tubig ng kanyang itaas ang kanyang kanan at tandaan po natin yung verse 5, no? Atrasan lang natin. Ilog na pinag-uusapan dito, Johnson. Jordan River. Hindi na po ito land and sea. Ilog na, lumiit na. Tama ba? Kasi yung ministeryo ng makapangyarihang anghel, dito kaya sea and land o sea and earth dahil malawak. Tama. Buong mundo. Pero pag tawid niya dito, pagkatapos natin iyakyat doon, katapos tayong marapyot, pupunta siya sa bansang Israel. Tama. Kasi yan ang pangako niya dito eh. At that time, sa verse 1, shall Michael stand up, the great prince which standing for the tribune of thy people, and there shall be time of trouble such as never was since there was a nation. Time of trouble is the great tribulation. Tama. Pupunta siya dito para sa great tribulation, ipagtatanggol niya ang bayan Israel. Kasi tapos na tayo eh. At yung mga naiwan, at ibibigay kay Apo Diyon. Ha? Papanagutan nila, pagbabaliwala nila, mga anak. The Lord will descend from heaven with a shout. Eh, sa shout pa lang, ibagsak ka na. Pagdating ng voice of Archangel, which is the seven thunders, lalo wala ka na maintindihan. Hanggang kailan ito? Aking napakinggan ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog. Ay, nasa ibabaw ng tubig na siya, ha? Nagtatanong yung dalawa doon. Hanggang kailan matatapos ito? Mga bagay na ito, yung paghihirap ni Israel. Na ang kanyang itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na magiging sumumpa pa rin. Kagaya ng anghel ng Revelation chapter 10. Diba? Sumumpa rin siya na hindi na magtatagal. Pero dito, specific. Tingnan nyo ha. Specific yung kanyang panahon. Itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit at sumumpa sa pamamagitan na nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. 3.5 years. 3.5 years. Dito yun. Ha? Ibig sabihin, ready na siya ipagtanggol yung mga bumabangang Israelita dito.
Tama. Dito po sa panahon ng dakilang kapighatian. Kasi bakbakan yan. Ha? Nag-iisa si Israel. Mapalad yung mga nakatago sa ilalim ng lupa. Bumuka yung lupa, nagtago sila doon. Pero yung lumalaban, yung bumabaril, yung bumubomba sa kaaway, mga kapatid, yun ang aalalayan sa mga kapatid. Pero maraming mamamatay. Hindi nga lang, paiiksiin nga lang ang panahon for 3.5 years lang. Yung bakbakan o yung tribulasyon. Ano? Yung bakbakan dito kasi yan sa dulo ha? Mga kapatid. Yung Israel, buwabaka, tumatakbo, yung iba na may nakatago. Mga kapatid. Ituloy ko lang. Sumumpa sa pamamagitan na nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati, 3.5 years. Kalahati ng isang panahon at pagka kanilang natapos na, mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan. Hello? Pag sinabi ko banal na bayan, sino yan? Israel. Inatake sila Ang lahat ng mga bagay na ito ay matatapos. Sabay matatapos din sa langit. Di ba? At aking narinig, ngunit di ko maunawa na magkabili sinabi ko, O Panginoon, ano ang magiging wakas ng mga bagay na ito? Dagdag na naman ng isa. At sinabi niya, yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, pagkat ang salita ay nasarhan at nabatangan hanggang sa kawakasan ng panahon. May hangganan. Tama. May hangganan. Tama. Kailan yun? Sa kawakasan ng panahon. Yeah. Sa verse 10, marami ang magpapakalinis at magpapakabuti at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa na may kasamaan. Kaya ang Antikristo sa panahon na yan, mga kapatid, di ba? Ha? At wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Amen? Yung mga wise. Ha? At mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin, mga kapatid, mga anak, ito yun. Middle of the week. Aalisin. Tama. So, ibig sabihin, magsisimula saan? Papunta dito. Nandito na si Michael. Ha? So, say amen? Malinaw naman, ano? Malinaw ba akong magpaliwanag? Amen. Sabi dito, at mula sa panahon na ang palaging handog na susunugin ay aalisin dahil si Israel, mga kapatid, mula nung lumitaw ang 2 propeta at ang naitayo yung pangatlong templo na ngayon wala pa, mga kapatid, mag-aalis sila ng mga handog na susunugin. Tama. At makikipagkumbinante sa Antikristo ang Israel. Eto nga siya, the man of peace. Pero magagalit siya dahil itong 2 propeta ay i-expose siya na siyang Antichrist. Amen? So, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, dito yun, in the middle of the week, and the abomination that make desolate set up, yung Antikristo, there shall be 190 days. So, 1,100 sa Tagalog, 290 araw. So, may nadagdag na 30 days. Tama ba?
Umextend dito. Kasi ang 3.5 years is 1,260 days lang. Tama. Umextend dito mga kapatid. Tama. Ng 30 days dahil ito 30 days. Yan po ang pagbaba ng ating Panginoon para puksain ang kaaway. Yung extra 30 days niya. Ayan. 30 days. Blessed is he that waited. Mapalad siya naghihintay. Tagalog. At datlin ng 1,335 araw. Ito yun. Meron pa another 45 days. Ito po yung paghahatol ng Panginoon sa masama at mabuti sa mga bansa. Pupunta siya sa mga bansa at hahatulan po sila. Yung goat sa kaliwa at yung sheep naman sa kanan. At hahatulan po yung mga goat. Ngayon po. At paparan daw is he that waited and cometh to the 1,390 days. Tumapalad din na buhay doon. Tama? Sapagkat may pangakong eternal life. Kapag pumasok sila dito sa throne of His glory. Amen? Samantalang yung masasama ay direktang papatayin ng Panginoon. So, amen? Hahatulan po. But go thy ways till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. So, yun. Yumaong ka ng iyong lakad hanggang sa wakas ay mangyayari sapagkat ikaw ay magpapahinga at tatayo sa iyong kapalaran sa wakas ng mga araw. Mga kapatid, si Daniel hindi nagpapahinga, nananalangin, Panginoon, kailan mo kami isa sa ube, sa dati namin kalagayan. Napakinggan siya ni Gabriel. Sinagot ni Gabriel. There are 70 weeks. Na nakalaan. 70 weeks determined. 70 weeks times 7 years po yun. 490 years. Papalo yan. Dito ang dulo ng 70. Ng 70 weeks. Ito ang dulo. Dahil dito, mga kapatid, magaganap ang pagpili, paghatol, at magsisimula ang paghahari ng mga hari. So, ilan na? Si Michael. Si Michael yun, di ba? Sa verse 1, Michael, di ba? Siya rin yung sumusumpa doon eh. Sa Revelation chapter 10, siya rin yung sumusumpa, di ba? Kaya lang, nandun siya sa dagat at sa lupa. Samantalang ito, nasa Israel na siya. Tama? So, isa, dalawa, tatlo, yung kanyang pagbabantay, eto, dadagdag ko lang ito. Alam nyo, kaya sumama ang panahon dyan, ay yung dahil ibinaba na po yung mga anghel sa langit. Yung mga fallen angel, binaba na. So, Revelation chapter 12, verse 7. Ito si Michael, talagang malakas na anghel to. At nagkaroon ng pagbaba sa langit. Si Miguel and Michael, isa yun, huwag kayo malito, At ang kanyang anghel ay nitibaka sa dragon. Sino yung dragon? Si Satan. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakibaka. Sa 8. At hindi sila nanganalo, di nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. So, ibig sabihin, ino-playmate na sila. Hindi na sila panik-panaog. Tama? Dito sila ibinaba.
at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Saan inihagis? Sa lake of fire ba? Sagot nga kayo. Saan inihagis? Kababasa ko lang. Huwag niyo akong papagurin. Inihagis sa lupa. Hindi inihagis sa hell. Tama. Bakit sa lupa? Dahil maghahasik ng laging. Tama yun. Amen. Maghahari ang Diablo. Ha? Na dumadaya sa buong sanlibutan, siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So, nasaan yung mga fallen angel sa panahon na yan? Nasa lupa na. Tama. Iba pa yung binuksan sa ilalim, ha? Si Miguel din. Ha? Mga kapatid. Siya yung pagkabagsak ng dragon, siya rin yung sumundo. Yung dragon sumundo kay Abaddon sa ilalim ng lupa. Ha? Kaya nagkaroon mga anak, mga kapatid, ng ito. Dakilang kapitutian. Sabi sa Jis, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos at ang kapamalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Si Lucifer para yung tagapagsumbong. Diba? Panig-panahod doon. Diba? O tingnan mo si Hugo. Diba? Sumbong na sumbong. Mayroon nagsusumbong na sumbong. Sige, tuloy natin. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang pagtoo at hindi na inibig ang kailang buhay hanggang sa kamatayan. Dakilang kapighatian. Ganun talaga, di ba? Kaya mapalad tayo, may rapture. Amen? At ayan, nandyan na, nag-aabang na ang kaaway. 12. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayo nagsisitahan diyan sa aba sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may dalang galit sa pagkaalam niya ng kakaunting panahon na lamang mayroon siya. Nagmamadali, di ba? Nagmamadali na. I-lockdown na natin. I-booster na natin. Ayan. Huwag nyo nang papasukin sa trabaho. Huwag nyo nang papasukin sa mga tindahan. Mga kapatid. So dito, malinaw na ito eh. Di ba? Malinaw na ito. Hindi na po ito biro-birong panahon. Darating ang panahon. Baka diyan kalala sa harapan makakabili ng pagkain. Di ba? Kasi pakitit ng pakitit eh. Pasikip ng pasikip. Ngayon, medyo may mga diskarte pa, di ba? Di sige, huwag niyo akong papasukin niya. Dito kami sa kabilang tindahan. Di ba? Eh, paano? Pagka mga sundalo na ang, di ba, nagpa-iral niya, mga kapatid. Di ba? Hindi ka na palabasin ng bahay eh. Wala kang card eh. Oh, susunod, microchip na. Nano. Ano yan?
para makontrol ka. At isang pindot ka lang, tapos ka. Di ba? Napapalitan niyo yung biglang bumabagsak ng mga athlete, di ba? Mga baksinado yun. Control eh. Control. Palad na lang kung ikaw ay anak ng Diyos at kung pangahawakan mo ang salita ng Panginoon. Kaya kung i-commercialize mo pa yung vaccine na yan, magkakasala ka siguro. Dapat nga pagsisiyan ng tao pagkakamali. Kasi lahat ng tao mahina, lagi nagkakamali. Sabi nga, makahawak ka ng ahas, cobra man yan, o kahit anong mga mandag yan. Basta hindi kayo mananampalataya. Hindi ka Hindi, nagkamali ako ng hakbang eh. Hindi ko akalain na cobra pala yung nakaparang ko. Diba? Cobra. Pagkakamali eh. Natuklaw ko ngayon. Si Pablo minsan natuklaw eh. Diba? Hindi sila tatanga-tanga siya. Talagang minsan may aksidente sa buhay yung tao. Diba? Kaya ngayon ang ginawa niya, nilagay mo lang sa apple, patay yung bakterya. Patay yung virus. Diba? Kasi meron kang ladog ba lang? Hindi ka apektado mo. Basta panghawakan mo yan. Huwag lang yung iba kasi ganun eh. Hapay-hapay eh, mga kapatid. Darating ang hatol. Pag ikaw ay hapay-hapay. Meron nga dito sa kwento si Pastor Ray eh. Genopec, yung assistant niya vaccine na. Alam mo, ang mahirap na, nagsalita para yung tao na yan na yung mga na-vaccinan sa Diablo yun eh. Yung hindi nagpa-vaccine sa Diablo yun. Kasi hindi sila sumusunod sa gobyerno. Yun po, sinabi. Kinento sa akin ng Christine kahapon. Hindi ko tiyak kung sino yung pastor na yun na namatay. Pero meron daw. Kwento kay Christine. Malalaman natin kay Christine. Kung sino yun. Sabi dito, habang patapos tayo, lalo mahaba na tayo. Pero tatapusin na natin mga kapatid sa dati nating oras. Mga ganak kayo, mga langit, at kayo nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat. So, sa aba na ito, tingnan mo, Woe unto the inhabitants of the earth. Pero yung nananahanan sa langit, magsaya kayo, sabi dito. Diba? Therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Mga kapatid, nagwawala ang Diablo sa panahon na yan. And when the dragon saw that he was cast on the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Ayun, pinpersecute niya sino? Sino yung woman? Sabi nila si Mary, hindi po si Mary yun, Israel nation yun. Yung woman na yun. Israel nation. Ngayon, sino magtatanggol? Sino ang nagkocontrol? Yung malakas na angel. Tama? Kaya nga, binantayin niya yung two-third itinago pa. Nakapagtago yun sa bubong lupa. Diba? Pero yung iba, inaalalayan niya para matupad ang plano ng Panginoon. Yan ang papel ni Michael. Siya yung may dala ng mensahe sa panahon ito. Ipinasa kay William Branham. At siya rin yung sa 7 thunders. Yung mensahe niya na inilipat niya sa 7 tao. At siya rin yung bumaka in the middle of the week. Binagsak si Lucifer, mga kapatid. Siya rin yung nagkulong sa Diablo. Si Michael, mga kapatid.
So, yan. Michael shall stand up, sabi doon. Diba? Doon sa 12:1. At that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. Ha? Yung mga tao mo, Daniel, andiyan Michael, siya yung aalala siya yung babakat laban sa kaaway niya. Malinaw? So itong anghel na ito, mga anak, the Lord will descend from heaven. Isa kasing iisang tagpo di ba? Yung pagbabalik ng Panginoon, di ba? Yung pagbaba ng Panginoon, di ba? The Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of Archangel isa yun. Kaya lang, nauna yung shout for the perfection. At pag dumating na yung tamang panahon, mga kapatid, ibibigay ang tinig ng 70 para sa rapture. Preparation of the rapture, mga kapatid. Instructional message, prophetic message, hindi nakasulat. Tama ba? Amen? Isusulat nga ni John, di ba? Sabi, huwag mong isulat, kundi tatakan mo. Tama? O selyuhan mo. So may tamang panahon na makakayag sa atin yan. At sa panahon na ito, malapit na. Tama? Sabi sa amen? Naghihintay ba tayo ng rapture? Kailangan natin ito. Ito ang susi natin. Ito ang process natin. Revelation. Revelation. At ano maririnig? Mga kapatid, ito ang maririnig. Ito ang rapture. John chapter 5, Gospel of John, chapter 5, so verse 25 to, last na lang to mga anak. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God. Mga kapatid, hindi ito yung panahon ng kanyang pangangaral, ha? Tignan nyo. Kundi ito po yung panahon ng rapture. And they that hear shall live, or as the Father had life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not this, for the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear his voice. Yung mga patay, maririnig at tiniginaw ng Panginoon. Ito na po yung rapture. And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of the dead.
of damnation. So, sabi dito, the graves shall hear his voice, mga kapatid, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life. Hindi po magkasabay yun. Sabi ko kanina, di ba? Yung resurrection of damnation, hindi po sabay yan. Ha? Parang sabay dito, pero merong pattern. Kaya nga mauunang-unang i-rapture, no? Mga patay, na sumasampal na bride of Christ, at yung mga buhay na papalitan. Sa Corinto, nandun po yan, ano? Chapter 15, 51. Ay na lamang po magbasa at ang oras po ay maiksi na. Naintindihan po ba natin? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at ito'y napaka masalimuot sa hindi nabuksan. Pero simpleng bagay kapag ito po'y ipinakita ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. So, you say amen? Tayo po'y magpasalamat muna, mga anak, mga kapatid. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po salamat sa pagbubukas mo ng mga bagay na ito upang mabigyan kami ng unawa at mainanda sa iyong mga plano. Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Salamat, salamat sa lahat na ito. Sa ngalan ng aming Panginoon Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Salamat. Amen.